kailanman hindi magwawagi ang kadiliman sa liwanag. Pakabantayan ninyong mabuti ang inyong mga sarili kung kayo nakakasunod ng mayroong katapatan at pag-ibig sa akin. Kunting pagtitiis. Amen, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Napakaraming mga tao, lalo na mga unbelievers. Ganun din ang Kristiyano kuno. Wala silang tunay na kapayapaan. Wala silang katiwasayan sa buhay. Wala silang contentment. Bakit? Bakit ganun? Ayaw nilang manampalataya. Ayaw nilang piliin na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katuwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay idadagdag. Kahit hindi mo hingin. Sabi ng Diyos, pag hinanap mo kaharian ng langit at ang mga katuwiran niya, idadagdag sa iyo lahat ng bagay. So, ang mga tao kasi, kaya hindi sila nakukontento, ang dami nilang gusto. Malaking bahay, maraming lupa, maraming kotse, kayamanan, ginto, pilak. At sabi naman ng Bible, yung may pilak, gusto pa ng pilak. Yung mga bilyonaryo, bilyon-bilyon na pera nila, gusto pa nila ng bilyon-bilyon. Wala silang kapayapaan, walang tunay na katiwasayan. Eh tayo, napakapalad natin. Kasi yung katiwasayan ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos na si Kristo nasa atin. Bakit? Pinili nating manampalataya. Pinili natin tanggapin ng Diyos, kaya naman nakikita nyo, lahat ng bagay dinadagdag sa atin. Kaya habang may panahon pa, gawin nyo na kung ano ang nararapat gawin na kalooban ng Diyos. Gawin nyo na. Hanggat may pagkakataon pa tayong gawin nyo na. Yung mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin, gift of God yun eh. Kaloob ng Diyos yun. Gamitin natin dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, pilgrims tayo eh. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo. So, pansamantala lang tayo, transient. Transient lang tayo dito sa lupa, hindi magtatagal. 120 years lang. Usapan nga man na Albert, sige nga, kahit yumaman ako, kahit 100 years, kahit na yumaman ako, basta walang sakit. Parang yung pagyaman eh, parang ano lang eh, no? Parang, sige, kahit yumaman ako, basta walang sakit. Kasi ang importante, walang sakit. Kaya sabi, health is wealth eh. Kasi ang dami-dami mong pera, may sakit ka. So hindi mo mai-enjoy yung gift of God. Kaya kapag wala ka pang sakit, isamantalahin mo nun, baka magkasakit ka. Ang gawin mo, ang ginagawa ko, every after worship ng Sunday, tinitreat ko mga anak ko, nililibre ko sa saan man ang gusto namin kumain. Libre ko sila kahit may trabaho ka ba eh. Gusto ko magpala eh, sino kang haharang sa akin? Kasi ang buhay natin, malapit na matapos eh. Darating na, pag-aanin pa natin yung mga bagay sa loob, iiwan natin yan. Kasi nung isilang tayo, hubad naman tayo eh. Wala ka naman damit nung isilang ah. Wala ka naman kinakain nung isilang. Kaya sabi ng Diyos, kung meron tayong pagkain at pananamit, masiyahan na. Okay na yun. Nung isilang ka nga, wala kang kinakain, wala ka rin damit eh. Ngayon may damit ka na, may kinakain. Masiyahan ka na dyan. Kasi ang buhay, hindi sa kasanaganaan na tinatangkilik ng tao. Kasi isang araw, hindi natin alam kung kukunin ka na ng Panginoon. Aanin mo yan, kahit sabi ni Solomon eh. Ako nakita ko sa aking puso na hinahanap ko lahat ng gusto ko eh. Alam niyo lahat ng linasa ni Solomon, ginawa niya, nagawa niya. Pero ano sabi niya, wala pa lang kabuluhan lahat. Biruin mo, sangkaterba yung mga alipin niya. Meron siyang orkestra. Matakot-takot ang instrumento niya. Ang gamit niya sa bahay, pinaka mura, silver, puro mga ginto. Ang asawa niya, 1,000. O si David, pito lang ang asawa eh. Yung anak niya, grabe, 1,000 eh. Pero ano sabi ni Solomon? Vanities of all vanities. All is futile. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Isa lang ang may kabuluhan eh. Matakot ka sa Diyos, hindi mo lahat ng kalooban niyo. This is the whole duty of man. So ngayon, ikaw ba, kontento ka na? Kasi alam niyo, mga taong walang contentment, alam niyo kung bakit hindi niya alam ang gusto niya. Ikaw ba, alam mo gusto mo? Kung alam mo gusto mo, nakamit mo na ba? Nagawa mo ba gusto mo? Pag nagawa mo gusto mo, edi kontento ka na, nagawa mo na eh, nakamit mo na eh. Pag ba may hinahanap ka isang bagay, hahanapin mo pa? Hindi na. Nahanap mo na nga eh. Ba't hahanapin mo pa?
Kaya kasi sinasabi ko sa kanila, minsan nga yung prayer ko sa inyo, sabihin nyo kung natanggap na. Kasi pray pa rin ako ng pray, nung pala, nangyari na eh. Katulad nun si Angie, may member ako dito, si Angie. Pray ako ng pray, Panginoon, pag-uwi ni Angie, at lagaan mo siya, iligtas mo siya. Eh, ang tagal na pala nakauwi, hindi nagpapakita. Pray pa ako ng pray. Sabi ko nga, pag may magpa-pray sa akin, kapag tapos na, sabihan nyo nga ako naman, tigil ko na yun. Hindi ako titigil hanggat hindi nangyayari. Pero pag nangyari, tigil na. Paulit-ulit na lang. Sabi na Diyos, nangyari na ito, no? Ginawa ko na, tapos na. Pray ka pa ng pray. So mga kapatid, alam nyo ba kung saan pupunta yung hindi kontento? Alam nyo ba? Yes. Yung mga taong walang contentment, saan pupunta? Eh di sa lugar na walang contentment. Eh di ba lugar na walang contentment? Eh di impyerno. Sino makukontento doon sa apoy? Sa dagat-daga, makukontento ka ba doon? Sinusunog ka ng apoy? Tapos inuud ka? May eternal na uud ka, may eternal na apoy? Eh doon sa langit, nandun na talagang contentment. Grabe doon ang contentment. Ano kaya ang atmosphere sa langit? Ano kaya weather doon? Tingin ko moderate eh. Kasi inuutusan tayo ng Diyos na be moderate sa lahat ng bagay. So pati weather doon moderate. Lahat ng bagay moderate. Hindi sobrang lamig, hindi sobrang init. Nasa moderate lang. Okay lang. Eh ngayon, grabe na init. Di ba? Nagpo 47, 48 sa Tugigaraw. Somewhere in Visaya, ang init dito lang sa atin. Baka ngayon, 42, 43 na yan eh. Lampas na sa room temperature yan. Sobrang init. Sabi nga kanina doon, binuksan ko electric kay Mabel. Ay kung mag-electric pa ito, electric, sobrang init eh. Sabi ko, sa impyerno sobrang init. Buti na lang kamo, hindi tayo ma-impyerno. Ibiruin mo ang electric fan doon sa impyerno, apoy. Electric fan doon, apoy. Walang contentment yun. Ano, pruwebang walang contentment? Yung parable ni Lazarus saka rich man. Ano sabi ng rich man? Amang Abraham, pwede po ba yung isang daliri ni Lazarus, idaw-daw lang sa tubig, ilagay sa akin ditong bibig? Sobrang init to, sobrang hirap. Uhaw na uhaw siya. So, gaano katindi yung impyerno? Kaya kayo, pag walang contentment, alam niyo na kung saan kayo bubula. Di sa walang lugar na contentment. Pero kung kontento ka na dito sa tiyak, ang pupuntahan mo, kontento ka. Langit. Si David, na-realize yun eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tayo ba naghahanap pa? Natakpuan mo na ba hinahanap mo? Ba't naghahanap ka pa? Nakuha mo na ba gusto mo? Ba't may gusto ka pang iba? Para mag-asawa, nung una mahal na mahal niya, gandang-ganda siya, pagtagal ayaw na, papalitan na. Di ba ganyan naman ang tao eh? Sa Diyos hindi eh. Kapag pinagsama ng Diyos, wala makapaghihiwalay. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay, bodily. Pero yung spirit and mind, hindi rin mahihiwalay eh. Kahit patay ang asawa mo, mahal mo pa rin, naaalala mo pa rin lagi. Kasi nandun yung memories, kaya sabi nga, pinag-uusapan namin ni Marlene, dapat yung bonding ng pamilya, yung memories, importante yun eh. Bagamat aalisin na yung memories, hindi pa inaalisin, dapat magkaroon ng bonding ang pamilya. Gawin mo na, magagawa mo sa magulang, kapatid mo, asawa at mga anak mo. Ano sabi ng Diyos? Love God above all. Love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with your strength. Bakit yun ang sabi ng Diyos? Bakit yun ang first love? Sabi ng Diyos, love God above, ang sino magmamahal sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang asawa, mga anak at na higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. O di second priority lang ang pag-ibig sa tao. Ang first priority, God's love. Pag-ibig sa Diyos. Bakit natin naiibig ang Diyos? Una tayong inibig ng Diyos. Yung hindi inibig ng Diyos, hindi makakaibig sa Diyos yun. Bakit? Ay sa pasimula pa lang, nakilala na tayo. Kilala na tayo ng Diyos. Alam na niya kung sino mga anak niya. Kaya yun ang inibig niya. Kaya sabi niya, hindi niyo ko hinirang. Hinirang ko kayo. Ba't niya sinabing hinirang ta? Eh alam na niya eh. All-knowing siya. Alam niya yung hihirangin niya. Alam niya yung tatawagin niya. Kaya sabi niya, yung tinawag, napili. At yung napili, pinabanal. Justified ang Espiritu. At niluwalhati. Glorified. Yung glory of God eh, tamaan lang tayo, kahit daplisan lang tayo sana ng glory of God, ang tindi na noon. Kahit daplis lang, huwag na yung buo. Eh yung glory of God, nasa Kanya lagi, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Yun ang glory, doon pupunta tayo sa glory of God. Gaano katinding, yun? Kagalakan, katuwaan.
Kaligayahan, ecstasy. Kaya yung tinatawag na rapture, ecstasy tawag dun eh. Rapture, ecstasy, hinablot na may ecstasy. Walang kahulilip na kaligayahan. Higit pa sa tama ng kahit anong droga. Kaya kahit anong droga, nagdroga ako. Ang hindi ko lang tinira, shabu. Ano yun eh, synthetic yun. Synthetic drugs yun, walang kwenta yun. Organic drugs ang tinira ko. Nag-cocaine ako, nag-opium ako, nag-marijuana ako. Pero sa opium ko, tikim lang. Talagang bumabad sa marijuana kasi yun ang available eh. Yung opium cocaine, mahal yun eh. Yung shabu, 4 months cocaine yun eh. Kasi iba tama ng cocaine, yung mga organic yun eh. Sense of well-being yun eh. Nabasa ko nga sa isang pamphlet, si John F. Kennedy, bago mag-preach o bago magsalita, titira muna ng cocaine. Bakit? Lumiliwanag ang isip niya eh. Nakakaroon ng sense of well-being. Ito mga talino, gumagaling magsalita. Kaya pag nagsalita si Kennedy, ang galing, di ba? Ewan ko to si Abraham Lincoln kung nagkukoy dito. Kasi yung mga banda, ba't sila nagkukokain, nagmamariwana? Hindi sila tatagal, bili mo, 2 hours ka kanta ng kanta, sayaw ka ng sayaw, pawis na pawis ka. Kita mo nga si Evelyn, on the help of God, Gary, pinawisan sila. Ilang minuto pa lang kumakanta si Ray, tumutugtog. Pinapahiranan ng pawis ni Evelyn. Yung 2 hours, 3 hours ka, babanat ng gitara. Kaya makita niyo yung mga banda, yung mga well-performed na musician, mga banda, ang gagaling. Bakit? Nagsasabu sila, gumagamit sila ng pampalakas, pag-energize, pampatagal, pampatibay. Ngayon, yung maraming pera, ginagawa na lang nilang hobby yun eh. Kasi wala silang magawa sa pera. Alam niyo yung maraming pera, hindi ka patutulugin yan. Kasi naranasan ko yan eh. Nung bata ako, nasa nagbinata ako, ang dami kong pera, panado ko sa sugal eh. Hindi ako nakakatulog, hindi ako nagpupunta sa sugalan. Sa sugalan na ako inaabot ng 1 araw, 2 araw, hindi ako umuwi. Puro sugal lang. Pero nitong lately, nung maging Kristiyano ko, sabi ko, kayang-kaya kong manalo ng 1 million sa sa casino, sa dice. Kasi meron ako 7 sa dice eh. Pinalano ko yun sa Philippine Village pa sa Taguig ang ang pagor, nawala pagor nun eh. Yung floating casino, nalipat dun eh. Pinalano ko yan, Kristiyano na ako, pinaplano ko pa. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos, makapasok ako. Hindi ako napunta kahit minsan. Kasi tingin ko, pag napunta ako sa casino, kala ko, pag umabot na ng 1 milyon, aalis na ako. Siguro may masamang mangyayari sa akin dahil na hindi pinatulunan. Tingin ko, kayang-kaya ko. Kasi naranasan ko lahat eh. Alam niyo ba na kontento na ako sa buhay ko? Ay, hinihintay ko na lang ang Panginoon eh. Ang kailangan lang mangyari saan, paano mo uubusin yung oras mo, yung wasting time. Paano mo uubusin yung oras mo? So, ubusin mo na oras mo, banding sa pamilya. Kasi, second love yan eh. Ang first love, ang Diyos. And first love never dies. Kaya pag iniwan mo yung unang mong pag-ibig, ang pwede mo gawin, bumalik ka sa unang mong pag-ibig. Yung second love, yung asawa mo, yung anak mo, magulang, second love lang yan. Kung magiging first love mo yan, hindi ka harapan dapat sa Diyos. At sino mang iibig sa kanyang asawa, mga anak, mga magulang natin, nang higit sa akin, hindi ka karapat dapat sa akin. So, hindi kontento ang Diyos sa'yo pag uunahin mo tao. Hindi yun ang purpose ng Diyos. Yung iba, akala ang purpose dito sa lupa, pamilya. Pangalawa lang yan, second love lang yan. Hindi yan. Intindihin mo yung first love mo, yung pag-ibig sa Diyos. Iniibig mo na ang Diyos na higit sa lahat. Iniibig mo ba siya ng buong kalakasan mo? Buong espiritu mo, buong kaluluwa mo, sumasampalataya ka na ba talaga? Kontento ka na ba sa buhay mo? O may nahanap ka pa? Alam mo na ba kung ano gusto mo? O hindi pa? Kawawa ka. Pag hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang gusto mo, kawawa ka. Inabot ka na ng 40 anyos, hindi mo pa alam ang gusto mo. Ako, alam nyo kung ano gusto ko nung bata ako, tinatanong ako hanggang nagbinata. Wala akong gusto. Wala akong gusto. Ang gusto ko, gawin ko yung gusto ko. Hanggang sa bandang huli, nung ma-realize ko, kailangan pala ang gustuhin natin yung gusto ng Diyos. Kasi nilikha tayo ng Diyos, bagat binigyan tayo ng sariling pag-iisip, sariling pagpili, meron tayong free will, ang gusto niya, yung will niya, ang sundin mo. Yung free will mo, gawin mo will of God. So yun ang free will mo, gawin mo will of God. Para na sa ganon, yung will of God, ibigay ng Diyos lahat sa iyo. Tagapagbana ka ng lahat ng creation. Gusto ng Diyos, makontento tayo, pero dito sa lupa, walang contentment dito sa lupa, mga kapatid. Purbahan mo, sabi ng Bible, ang lahat ng gawa ng tao papunta sa tiyan. At ang dila ay walang tigil. Hindi siya nagsasawa ng panlasa.
Yung may silver, gusto pa ng silver. At yung mata, hindi napapagod. There is no satisfaction ng sense organ natin. Yung mata, pagtingin, pagkain, lahat yan, dila. Basta't lahat ng natin, organ, sense organ. Walang kasiyahan yan. Kaya hindi tayo nabubuhay sa laman, sa espiritu, para magkaroon ng contentment. Sabi sa Philippians 4, Philippians 4:11. Hindi sa sinasabi ko ang tukol sa kailangan. Sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. In whatsoever state I am, therewith to be content. So ibig sabihin, lahat ng lugar sa lupa, walang contentment. So didesisyonan mo. In whatsoever state I am, therewith to be content. Walang contentment dito sa lupa. Paghahari ito ni Satanas eh. Naghahari ang demonyo dito. Napaka-unfair dito sa lupa. Nakita nyo, sa mayayaman, nandun ang batas. Pag mayaman ka, panalo ka sa kaso. Yung mahirap, walang kasalanan, nakukulong. Bakit? Naghahari si Satanas. Binubulag ni Satanas ang mga hukom. Nababayaran kasi. Pero sa langit, wala, hindi pwedeng bayaran doon. So doon, wala kang lusot dito sa lupa. Unfair and justice dito sa lupa. Meron lang kangaroo court, talo ka na eh. Gagawa ng korte, laban sa iyo. Kangaroo court. Ewan ko itong ICC, kung gawin nilang kangaroo court kay Duterte. Na talagang, ang kangaroo court, ibig sabihin, parurusahan ka kahit walang masyadong matibay na ebidensya. Sila ang magiging batas, yung kangaroo court. Patalon-talon, kumbaga sa kung saan dumapo lang yung kangaroo court. Meron ganun dito sa lupa. Kaya merong judgment sa langit. Yung mga anak ng Diyos, hindi nahahatulan yun, yung nakay Kristo, na nabubuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Pero kung mabubuhay ka pa sa laman, mawawalan ka ng contentment. Wala kang contentment ang laman eh. Para magkaroon ka ng contentment, mabuhay ka sa Espiritu. Ibig sabihin, mabuhay ka sa Word of God. Ano sabi ng Word of God? 1 Timothy 5:6. Timothy 6:6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yung holiness with joy, ang laking kapakinabangan yun. Yung sumusunod ka sa Diyos na nagagala ka. Kahit mahirap ang buhay, walang pera, hindi mo iniintindi yun. Sabi ko nga tinan mo para ma-realize mo kung ano ka. Halimbawa si Manuel, bigyan mo ng 30 bilyon si Manuel. Sino siya? Di ba si Manuel pa rin siya? Alisin ko yung 30 bilyon. Sino yan? Di ba si Manuel pa siya? So ano yung importante? Yung bilyon-bilyon o si Manuel? Si Manuel. So ano si Manuel? Yun ngayon ang tanong, ano si Manuel? Ano ka ba, Manuel? What are you? Sabi ni Pastor Phil. Ang tanong niya, what are you? Who are you? What are you? What are you, Manuel? Excuse me. Who, me? So, ang importante, who are you? What are you? Ngayon, ano ka na ba ngayon? Anak ka pa rin ba ng Diablo na walang contentment? O anak na ng Diyos na kontento? Meron ng kapayapaan sa Diyos. Kasi ang importante, yung karunungan ng Diyos nasa iyo. At ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Kapag hinanap mo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya, bibigyan kanya ng karunungan si Kristo. Si Kristo ang mediator sa Ama at sa Anak Alam nyo lahat ng dinodiyos ng mga tao, Diyos naman talaga yun Ang tanong lang ganito, yung bang dinodiyos mo, tama ay tinuturo. Kasi yung totoong Diyos, isa lang ang itinuturo niya. Except Jesus Christ. No one can get to the Father except by Jesus Christ. So yung bang mga Diyos nila na yan, si Jesus Christ ba ipinipreach? O yung Diyos nilang naman nila? At yung kanya-kanyang mga kangaroo court nila? Yung golden plate ni Joseph Smith, yung translator ni Muhammad, yung Quran ni Muhammad, yung sugo ni Ink.
O yung mga Bible ng cat. Ayoko nang buuin yung mga yun. So ano tinuturo nila? Word of God ba? Aral ba ni Kristo? Yung magpapakakontento sa iyo? Kasi alam niyo, simpleng bagay. Kapag nabuhay ka na kay Kristo at in-apply mo yung salita ng Diyos, kontento ka na. Limbawa, may nangyari sa iyong masamang bagay, napakasama, inusig ka, ikaw ang ginawang kasalanan, napesta yung buhay mo, ang daling maging kontento eh. Manampalataya ka sa Word of God. Isang Word of God lang, tapos na eh. Love, accept all things. Paniwalaan mo, i-apply mo yun, love, accept all things. Tapos na problema, kontento ka na. God is my shepherd, I shall not want. I-apply mo sa buhay mo yun, kontento ka na. Basahin natin yun, ha? Hindi, tapusin ko muna ito sa 1 Timothy. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, masiyahan na tayo doon. Tayo mga Kristiyano, totoo ba yun? Totoo ba nasisiyahan ka pag may pagkain ka ng damit? May pagkain ka na nga, ang gusto mo pa, masasarap na pagkain. Nando sa masasarap na pagkain, ang delikado sakit eh. Kurbahan mo kumain ka na hindi masarap. Yung mga mapapait, hindi ka magkakasakit. Pero yung matatamis, maaalat, masasarap, magkakasakit ka. Kaya yung napakaraming pera, mas okay nga ang mahirap eh. Alam niyo, pag dumadaan ako doon sa Billiantec, nakikita ko yung mga tao nakahiga sa kalye. Ang himbing ng tulog, sabi ko, dahil pa ako nito mga ito, ako hindi matulog. Samantalang ito, alas 9 na, tulog ko eh. Alam niyo, kaligayahan nila, makakain lang ng almusal, takay na. Puro mga negosyante yun nandun, mga ngalakal yun. Puro businessman yun, pag-gising na, mga ngalakal na yun. Sa basurahan. Pag nakabili ng pang-breakfast yun, maligaya na sila. Samantalang tayo, sobra-sobra pagkain natin, hindi natin makakain, nakakandasuka-suka tayo. Ang dami pa natin hinihingi. Tapos sasabihin mo pa, malas na buhay. Alam niyo yung malas at swerte sa unbeliever lang yun. Walang malas o swerte. Pinagpala at sinumpa. Kasi pag sinabi mo malas to, ibig sabihin may swerte. Kapag sinuwerte ka, may malas. So pag pinagpala ka, ibig sabihin nasa iyo ang Diyos. Kahit malas ka o sinuwerte ka, pinagpala ka. Bakit? Nasa iyo ang Diyos eh. Ang Diyos ang pagpapala. Basahin natin yung Psalm 23. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Bakit nasabi ito ni David? Kasi tinutugi siya ni Saul eh. At yung lahat ng mga 5-star general niya, at saka yung mga elite force ni Saul, tinutugoy siya, fugitive siya eh. Ano siya eh? Shoot for, ano tawag dito? Shoot to kill? Shoot to kill siya eh. Pwede siyang patayin eh, may utos yung hari. Shoot to kill. Parang si Pablo. Inutusan ni Caiaphas, shoot to kill ng mga Kristiyano. Ganon din dito si Saul. Kaya sabi ni David eh, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kasi tinugon ng Diyos ang lahat ng kanyang katakutan. Sabi sa Psalm 34:4, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. So marami tayong fear. So hindi importante kung marami kang fear. Ang importante, sinasagot ng Diyos yung fear mo. Kahit ang dami mong fear. Sino tao walang fear? Yun nga lang, mag-isip ka, may fear ka na, sabi mo, ang bayad ng kuryente. Meron ka ng takot na hindi makapagbayad. Lalo ngayon, ang mahal ng kuryente. Grabe ngayon ang taas ng kuryente. Sige, anong gusto mo? Magbayad ka ng kuryente o pumunta ka doon sa may puro kuryente? Ang importante, kahit mahal ng kuryente, binibigyan ka ng Diyos ng pambayad. Ang importante, may source. Ang importante, yung pinanggagalingan ng pagpapala. Kaya nga, the Lord is my shepherd, I shall not want, sabi ni David eh. Kasi lahat ng katakutan niya, dininig ng Diyos eh. Sinulog ng Diyos eh. Di ba may eksena pa yung kay Abigail? Yung sinabal?
Kasi protektado ni David lahat ng cattle ni Nabal eh. Yung mga bakahan, tupahan, yung lahat ng hayupan niya. Eh si Nabal may pagkahayop naman. Abay, nag-iinom, puro pulutan. Sabi ni David, punta nga kayo kay Nabal. Hingi kayo ng tong. Protection money. Uwi yung kakamot-kamot sa ulo yung bataan ni David. Eh boss, hindi kami binigyan eh. Sino ka ba daw para bigyan? Protektado natin siya sa lahat ng bagay. Lulusob tayo. Titirahin natin si Nabal. Eh naramdaman ni Abigail nga yun na si Nabal. Eh kung propeta si Abigail eh. Pupunta siya kay David. Nagkasalubong yung dalawa. Sabi ni Abigail, mahal na hari, huwag po sana madumihan ng dugo ang kamay ninyo. Patawarin niyo na po yung aking asawa. Eh nung sa panahon yun, inom ng inom si Nabal, nagpupulutan, na-stroke siguro o heart attack, patay. Naningas eh. Walang ginawa kundi lumamon pag-iinom eh. Pasayahin yung kasi, ayun, patay. O kanino pupunta yung mga pag-aari nun? Kaya sabi ng Diyos eh, hindi sa kasaganaan ng tao. Ang batayan ng Diyos sa tao eh. Hindi yung kasaganaan, hindi pananampalataya, kabanalan, pag-ibig, pananampalataya. Di ba dito meron din mayaman, sabi niya, dami-dami kong prutas, dami-dami kong mga trigo, ang liit naman ng aking kaban, yung aking bodega. Ano ba dapat kong gawin? Ganito, igigiba ko yung bodega ko. Tapagawa ako ng malaki. Sasabihin ko sa sarili ko, magpahingalay na ako kahit maraming taon, hindi naman mauubos yung mga bigas ko. Ang dami kong reserve. Pwede na ako mag-relax. Nakukontento na ako. Ano sabi na Diyos? Isa kang hangal, kukurin ng kaluluwa mo mamayang gabi. O kanino pupunta lahat yan? Inevitable ang buhay mga kapatid. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Di ba madalas sabihin, kausap ko lang kanina yan, lakas-lakas ngayon patay na. Eh kung ginawa niya yun, dapat niyang gawin bago siya namatay. Kaya sabi ko, alam niyo mga anak, isa na lang ang gusto ko dito sa lupa eh. Yung maging pagpapala ako. Gusto ko pagpalain ko kayo lagi, pagpalain ko iglesia at lahat ng tao. To the last breath of my life. Yun na lang ang mission ko dito sa lupa, maging pagpapala ako. Ganon din kayo, dapat maging pagpapala kayo. Paano mo malalaman pagpapala ka? Nagpapala ka. Namimigay ka. Mamigay ka. Pagpalain mo yung mga asawa at mga anak mo. Yan ang second love eh. Nagawa mo yung first love. Nagawa mo lahat ng utos ng kalooban ng Diyos. O gawin mo yung second love. Pagpalain mo yung kasi yung hindi magpapala sa sariling sambayan, daig pa siya sa hindi sumasampalataya. Bakit? Ang daming hindi mananampalataya. Mahal na mahal ang tatay at nanay, pati mga anak eh. Mamamatay siya para sa pamilya. Samantalang tayo, gusto pa natin patayin yung pamilya natin. Kaysa mamatay tayo sa pamilya. Kaya sabi ng Diyos, hindi ka rapat-dapat daig masahaw ka pa sa hindi mananampalataya. Excuse me, pakitapat mo nga man. Nawawala yung tama ng hangin eh. Lumilipat apoy eh. Okay na yan. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Paano ba yung umiibig sa salapi? Di yung ninanakaw mo yung hindi sa iyo. Umiibig ka sa salapi. Bakit? Hindi sa iyo, ninakaw mo eh. Yung ikapatando, kanino ba yun? Sa Diyos yun eh. Ba't mo ninakaw? Di umiibig ka sa salapi. You cannot serve God and money. Hindi ka makapaglingkod sa Diyos, kasundin ang kalooban niya. Kung hindi paglilingkuran mo pera, mas mamahalin mo yung pera. Pag minahal mo yung pera, ano mangyayari sa'yo? Iligtas ka ba ng pera? Dadali ka nyo sa impyerno. Hindi ka patutulugin ng pera. Ang maganda, ang dami mong pera. Hindi mo iniibig ang pera. Kaya nga sabi namin ni Albert sige kahit yumaman ako, basta walang sakit. Sige Lord, kahit yumaman ako, basta walang sakit. Mas maganda yung mayaman kang walang sakit. Kaysa ang yaman mo nga, puro sakit ka naman, useless eh. Ako kahit hindi ako makalakad, lalakad ako.
Kahit ang sumasakit ang likod ko, hindi, lalakad ako. Wala akong pakialam sa'yo. My body will heal my body. Naniniwala ako sa Diyos ko, isang araw pagagalingin ako. Hindi pa naman tapos ang buhay, patay na ba ako? Hindi pa love always hope. May pag-asa habang nabubuhay. So habang nabubuhay pa tayo, gawin na natin. Sabi sa Proverbs 3:27 eh. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay, gawin ng isang bagay, gawin mo na. Sa Ecclesiastes 9, sabi, kung magagawa mo isang bagay sa kapangyarihan ng iyong kamay, gawin mo na. Pagkat wala kang magagawa doon sa soul, sa libingan. Hiwalay ka na sa mundo ng mga buhay. Wala ka ng, hinalaman sa mga mundo ng buhay. Nasa mundo ka ng mga patay. Ngayon yung mga patay na masama, nasa Hades yun. Nandito sa ilalim ng earth, sa Hades. Pero yung mga matutuwid na Kristiyano, nandun sa taas, sa altar ng Diyos, sa ilalim, naghihintay ng rapture yun. At ang sabi ng mga nandun, Panginoon, kailan mo parurusahan yung mga sasama? Sabi ng Diyos, relax lang kayo, maghihintayin pa natin mga kapatid niyo. Kontento lang kayo dyan, relax lang. Kaya yun, alam niyo, napakahirap maging kontento. Para maging kontento ka, manampalataya ka, kontento ka. Hanggat hindi ka nananampalataya, hindi ka kontento. Kasi in whatsoever state I am, therewith to be content eh. Pipiliin mo maging kontento. Kaya kailangan mo matutunan. Sabi sa Philippians, kailangan mo matutunan kung paano makontento. Ito sabi ni Pablo, in-expose niya yung revelation niya, paano niya natutunan ang pagiging kontento. Marunong akong magpakababa. Marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay, ay sa lahat ng bagay, natutuhan ko. O kung hindi ka isasalang ng Diyos dun sa magutom ka, matututunan mo bang hindi ka magutom? Pag isinalang ka ng Diyos dun sa pinapersecute ka, matututunan mo bang hindi maging masiyahan sa gitna ng kalungkutan? Paano ka ma-i-experience yung bagay kung hindi ipa-i-experience sa iyo? Pag ipinag-experience sa iyo lahat ng bagay, walang mali doon. So walang maling nangyayari sa atin mga kapatid. Growth ang tawag doon, growth, development. Kahit ano nagaganap sa iyo, masama mo ano mabuti, sa ikabubuti mo yun. Dahil minamahal mo ito si Romans 8:28. Ang basis mo, Word of God lagi. So kontento ka. Nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng trabaho, kontento ka. Bakit? Hindi naman yan ang purpose ng Diyos, dalhin tayo sa langit. Buhay ka pa. Hindi pwede ka pang dalhin sa langit. At kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Wala kang magagawa. Hindi mo maiyakan ka sa nanay mo, tatay mo, asawa at kapatid mo. Para dalhin sa langit. Sabi sa Bible kahit nandun si Job, nandun si Ezekiel, hindi makapagliligtas ng mga anak na lalaki at babae, kundi sa kanilang katuwiran maliligtas sila. What is your faith? Ano yung katuwiran mo? Ang katuwiran mo ba katuwiran ng Pariseo? Hindi ka papasok sa langit. Ang katuwiran mo si Kristo. So mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Doon ka lang magkakaroon ng contentment mga kapatid. Purbahan nyo. Piliin mo maging kontento. Alamin mo, natutunan nga, ibig sabihin, talaga dadaan ka doon. Ako, sanay na ako sa fasting, kaya hindi tayo magkainan ng 1 linggo. Pwede, bakit? Sanay ako magutom. Sanay ako walang pera. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa sakit. Sige, kahit saan mo kong dalhin, laban. Na-experience ko lahat yan Natutunan ko lahat ng sikreto dyan. Kaya naman nagaganap sa atin mga kapatid, siya ikabubuti mo yan. Basahin natin, Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Umiibig ka ba sa Diyos? O di makakabuti. Lahat ng masamang nangyayari sa iyo, hindi masama. Bakit? Makakabuti yan hindi masama. Kung makakasama sa iyo, masama yan. Hindi nga makakasama, makakabuti. Bakit? Iniibig mo ang Diyos. Pag hindi mo iniibig ang Diyos, lahat yan kasamaan sa iyo. Kaya sa mga unbeliever, wala Pati pag-asa nila, inalis ng Diyos At malapit na silang mawala, sabi ng Diyos. Tignan nyo ang masasama, malapit na silang mawala. Subalit ang mapagkumbabad, mga anak niya, mananatili magkailan at magmamana ng lupain. Magmamana tayo ng heaven and earth. The new heaven and new earth. Kasi kailangan yun ang targetin mo Kasi dito sa atin, may kilala ko isa
Ang tinarget niya, imbis na New Heaven and New Earth, New Zealand. Ewan ko kung ano na nangyari sa kanya ngayon. Nawala siya eh. Pero parang gusto niyang bumalik, hindi naman nakabalik. Bakit? Ang tinarget niya, New Zealand eh. Ano mangyayari sa New Zealand? Sasagana lang ang buhay mo doon. Eh ngayon, cyber's house na lahat ng bahay sa New Zealand. Cashless society na doon sa New Zealand. Advance ang New Zealand. Doon nga unang nagkaroon ng pera plastic eh. Ginaya ng Pilipino plastic. Wala kakwenta-kwenta naman yung plastic na pera natin. Bilangin mo, magkakamali ka pa eh. Nakakabuisit. Yung mga 5 piso din natin, nakakabuisit. Hindi mo malaman kung piso o 5 piso. Pag binilang mo yung bagong 1,000, sobra homoplastic na andulas. Sobra na pala yung bilang mo, hindi mo pa alam eh. Pag binilang mo ulit, kulang naman. Talaga ito, gusto lang kumita nun sa mga minting. Sa mga minting yan, malaki kinikita ng mga nandyan yan eh. Gagawa ng design, babayaran sila, bibili yung design. Tapos gagawa ng ganito, ganyan. Pera, pera, pera. Lahat ng bagay, pera, pera. Everybody, every head has a money. Lahat ng tao may katapat na pera. Unbeliever yun ha. Pero pag tunay na Kristiyano ka, hindi ka pwedeng tapatan ng kahit anong pera. Kasi hindi na pera ang dinadakila mo, ang Diyos na eh. Kontento ka na kahit nga wala kang pera eh. Sabi ko nga si Manuel, bigyan natin si Manuel ng 30 bilyon. Ano, kaya ka ba? O kulang ba? Kulang ba? 40 bilyon. Huling tawad, 100 bilyon. Pwede na? Tapos after 1 minute, kukunin ko sa'yo. Kala ko na bukala ka. Hindi na kailangan mag-rapture, kukunin. Ano ba nangyari nung magkaroon ka ng 100 bilyon? After 1 minute, ano ba nangyari? Eh di ba ganun ka pa rin? Kung makakatata ka na, patay ka na. So useless eh. Useless yung bagay na nasa labas ng tao. So ano ang importante? Yung nasa loob. Ano ba yung nasa loob mo? May contentment ka na ba talaga sa buhay? Kontentong-kontento ka na ba? Alam niyo dito sa lupa, hindi natin ma-attain yung 100% contentment at saka kapayapaan. Nasa katawan lupa tayo, ayaw mo mag-isip, mag-iisip ka. Ayaw mo malungkot, malulungkot ka. Ayaw mo magmura, nagmumura yung utak mo. Ako, alam mo, ginagawa ni Satanas sa akin dyan, ganun eh, nagmumura siya sa utak ko. Sabi ko, talagang trying hard ka talaga, Satanas, ano? Alam mo, hindi ako magmumura, kaya ikaw mura na mura. Kaya ko, Lord, alisin mo nga yung pagmumura sa utak ko. Hanggang ngayon, nagmumura na si Satanas. Si Satanas, alam mo, galit na galit sa anak ng Diyos yan, si Satanas. Kasi pupunta siya sa sa impyerno. Minsan naging anak na siya ng Diyos eh. Ang tawag ng Diyos sa mga anghel, mga anak ng Diyos. At nagsisigawan ng mga anak ng Diyos nung panahon nililika ang langit at lupa. Anak ng Diyos din ang tawag sa kanila eh. Pero bakit ganon? Alam mo yung si Satanas ang pinakawalang contentment. Sa lahat ng nakita mo istorya sa Bible, si Lucifer ang talagang number 1, walang contentment at pinakabobo sa lahat ng bobo. Pero mo, nasa langit ka na. Hindi ka pa ba kontento sa langit? Gusto pa impyerno? Anointed cherubim ka. Nagpapaning panahog siya sa sanctuaryo ng Diyos. Nasa Garden of Eden siya. Biruin mo, nababalutan siya ng lahat ng kayamanan. Lahat, mga jade, mga sardis, sapphire, nababalutan siya lahat. Tapos anointed cherub siya. Tapos inihanda pa siya sa worship sa langit. Worship of all sons of God. Siya ang maglilid ng worship. Thy tabrets and thy fire was prepared until you sin. Basahin natin ang istorya ni Satanas. Yan ang pinakabobo sa lahat ng bobo. Ezekiel 28. Siya yung matalinong gago eh. Isang example pinapatay niya si Jesus Christ sa krus. Hindi niya alam, pag namatay si Jesus Christ sa krus, siya yung namatay. Kaya may kaso eh. Siya yung nagbikti, kaya ang unang biktima niya, si Judas, nagbikti rin eh. Nagbikti si Satanas eh. Nung maipapako niya si Kristo sa krus, it is finished. Talo ka na, Satanas. Kaya nung bumaba ang Panginoong Yesus sa kalaliman, dinala niyang bihag ang mga bihag, nagbigay ng kaloob sa mga tao, sabi sa Ephesians.
Ipinarada sa langit ang bihag, mga bihag na, talo na. Wala nang magagawa sa Satanas. Like a roaring lion na lang siya. Ang gagawin niya, manahot. Ang solusyon, di wag kang matakot. Satan come here to kill, to steal, and to destroy. They kill my body. Body lang naman ang namatay, hindi naman yung soul. Kasi sa istorya ni Lazarus, kita nyo, walang body yun, pero nakakaramdam. So, ibig sabihin, ang soul nakakaramdam. Kahit walang body. Pag nilagyan ng body yun, yung soul na nga, nahihirapan, lagyan mo pa ng body. Tapos yung body na yun, pakukuluan nyo sa apoy. Dagad-dagat ang apoy. Tapos uuudin ng walang hanggang uod. Biruin mo nga, yung kinakagat ka lang ng langgam, masakit na eh. Yung pangkakainin ng uod, yung buo mong laman. Forever and ever. Tapos pinakukuluan ka dun sa dagat-dagat ang apoy. Pakukontento ka ba dun? Amo lang hindi tayo kontento rito sa lupa na tayo talagang persecuted. Hindi nabibiyayaan ng maraming pagpapala. Pero pupunta naman tayo sa langit. Kahit nga doon sa dulong-dulo na lang ng langit tayo nandun, okay na eh. Sabi nga ng Bible, ang dulo ng langit, labasan ng Diyos eh. Meron palang labasan ng Diyos sa dulo ng langit, doon siya lumalabas eh. O kahit dalo na lang tayo sa langit naman. Kaya nga sabi ko nung kay Brother Manny, kung Brother Manny, may tanong ako sa turo ni Brother Ross eh. Yung outer darkness yun eh. Di darkness pa rin yun. Sabi ni Brother Manny, oo nga. Kaya ko, ano ba masasabi mo dito, Brother Manny? Sabi ni Brother Manny, hayaan mo ang Panginoon nang gagawa ng paraan dyan. It will come to pass. O kita mo, nawala na si Brother Ross. Yung mga aral, outer darkness, hindi darkness pa rin yun. Bakit kayo tatapos sa outer darkness? Impyerno yun eh. Sa kanya hindi impyerno, outer darkness yun. Darkness, parang diabetes. Ako, diabetic ako eh. Diabetic pa rin yun eh. Kahit ba pre-diabetic ka pa rin eh. So ano pang nakaiba ng pre-diabetic sa diabetic? Diabetic ka pa rin. Ano pinakaiba ng darkness sa outer darkness? Darkness pa rin yun. Kaya mga kapatid, pag-aralan natin maging kontento sa lahat at ang magpapakontento sa atin ang karunungan ng Diyos. Bibigyan ka ng kaunawaan. 1 Corinthians 1:24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So si Kristo ang karunungan ng Diyos. So kung gusto mo maging marunong at maunawaan mo at malaman mo ang lihim para maging kontento, nasa iyo si Kristo mga. Amen!